Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong nabalita na reset. Ito ho yung social na destabilization laban po sa ating gobyerno, sa ating Pangulo actually. Bakit ko naman tinawag ito na social? Aba, ang mga pasimuno po dito ay yung mga negosyante. Dahil nag-aalala sila, naiintindihan ko naman na nag-aalala sila dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Stock market natin, sadsad, yung mga investors, naglalayasan, nandito na, lumalayas pa. Diba? Imbis na tayo maging destination, nilalampasan pa tayo. Alam naman natin ang problema, issue ng korupsyon, mga paninira laban sa imahe ng ating presidente na hindi na-address. So yun yung mga bagay-bagay na dapat na matugunan ng ating Pangulo. Yung talagang bigyan, ano kung makasakit, kung makulong yung mga animal. Diba? Ayos lang yun. That's part of the process. Dahil paano naman yung napakaraming taong bayan na naapektuhan ng mga negatibo na yan. Now, hindi kasi po pwedeng puro tayo bait eh. Dahil yung mga nakapaligid sa'yo, mga lobo. Sabi nga doon sa Biblia, di ba? Beware of yung fox, di ba? In sheep's clothing. Sabi ganyan. They're ravening wolves. Hanap lang ng tiyempo, ikaw naman ang sasakmalin. Now, meron po kasi silang sinasuggest na etong pong si RSA ay gawing caretaker, no, ng military-backed reset. So, instead of military junta, ang mangyayari po ay civilian junta. This is unconstitutional. Okay? At saka isa pa, magpapalit na naman tayo ng mga tauhan sa gobyerno. Gano'n tayo nakakasiguro? Diba? Ilang beses na nag-intervene ang mga militar. Wala namang nangyari. Maglalagay tayo. Ang tanong, gusto ba ni Ramon Ang na gawin yan? Kasi magiging issue rin yan kay Ramon Ang. Kayong mga politiko, kayong mga negosyante, pag nanakawan nyo lang kami, sasamantalahin nyo lang, mga negosyo ninyo, kayo na naman ang makikinabang, yan na naman ang magiging issue. Diba? Kapag kaganyan. Ang kailangan natin gawin dito ay tutukan natin ang ating Pangulo, ang ating gobyerno, siguraduhin natin na ginagampanan yung mga solusyon para sa problema natin. Para hindi na po yung ningas-kugon na pag lumipas ang ilang buwan, wala na naman tayo, nga na naman, wala na tayong nababalitaan. Pag may pumutok na issue, doon na naman mainit. Di ba? Doon na naman ang aksyon. Hindi ho. Dapat maging vigilant tayo, ang taong bayan. Hayaan yung matapos ni PBBM yung kanyang termino. Mabuti nga, gumalaw na eh. Sabi nga ni Montulfo, okay na ako rito kay PBBM na sinasabi nilang tamad. At least, hindi naman luka-luka. Hindi gaya ng papalit na si Sara. At least, pwedeng gumalaw yan si PBBM. At yun na nga, gumagalaw ngayon, di ba? Masakit nga lang yung galaw, may nakukulong. Talagang ganun. Dito, maraming nayayamot dito tuloy kay Benji Magalong. Sabi ba naman niya kasi, Mr. Ramon Ang is a well-established, well-accomplished individual in the business sector. Alam niyo, gusto ko lang dilinawin na hindi porke magaling sa negosyo, sabihin natin na magaling na sa politika. Magiging iba ang galaw dyan. Diba? Kasi sa politika, nandun ang maraming demonyo eh. Gusto ko na maging presidente si RSA. Dati ko pa yung sinabi. Dahil nakita ko kung paano niyang palaguin ang San Miguel Corporation, ang SMC. Nakita ko rin kung ilang bilyon ang ginastos niya nung panahon ng pandemic. Diba? Pantulog sa administrasyon ni Duterte para sa taong bayan. Pero naka-recover sila. Yung kanilang mga empleyado, walang trabaho, walang ginagawa, no production ng mga pambenta. Pinagtatrabaho niya pa rin, may sahod pa rin.
Diba? Papaligiran lang ito ng mga ng mga pinagkakautangan ng loob. Yan ang mahirap pag diyan may mga militar, 'di ba? May mga ang mga militar hindi rin naman po katinuan yang mga 'yan. Marami rin diyan na involved na sa kabulastugan. Ngayon, Brito, hindi ako mag-aalangan kung sakasakali man na may mangyari at siya ang ilagay na to head the caretaker government. Pwede ho. Malaki ang kumpiyansa ng tao sa kanya considering his background at yung kanyang nagawa sa ating bansa. I agree. Pero mas gusto ko si RSA, mga kababayan, na maging advisor ni PBBM, 'di ba? Sa pagpapatakbo sa ekonomiya natin. So, not necessarily i-appoint siya sa posisyon, pero pwedeng kunin ng Pangulo yung kanyang serbisyo. Wala nang ibang pakikinggan pa na tagalabas ng gobyerno, kundi siya na lang. So, ganon. Tingnan niyo naman yung NAIA, ang bilis na na-resolve yung problema. 'Di ba? Yun mga kailangan natin, yun ang kailangan ng Pangulo natin. Problema natin ang ekonomiya. Kailangan ng Pangulo sa tabi niya ang pinagkakatiwalaan ng business community. So kung ano yung reforma na isuggest nito para sa ekonomiya natin, din gawin ng Pangulo. Kumbaga sabihin natin na ang Pangulo ay magiging rubber stamped. Hindi naman, nagkataon lang siya ang may kapangyarihan para maisagawa ang mga pagbabago. 'Di ba? At doon sa mga detractors, kung ano man ang tingin nyo doon, bahala kayo sa buhay nyo. Ang importante ay mayroong pagbabagong makikita at mararamdaman ng taong bayan. Hindi yung uunlad ng ekonomiya. Ang problema, mga negosyante lang makikinabang. Dapat ang paglago natin, mararamdaman ng bulsa ng taong bayan. Right? Tsaka ba't pababagsakin? Pakinggan nyo to. Perspective, we think these guys are heroes. To have an inflation rate now, annualized, of about 1.3%, in a scenario where they're growing 5.5%, is just magic. That's unbelievable. How are they able to do this? Diba? I mean, they're heroes. Yeah. They're heroes because, we consider inflation to be the biggest threat to the poor. Professor, well, you have to give credit where credit is due, right? I mean, from a very high 6.4% when he assumed office to 1.4, right? Yeah. 1.3. Ang laki. Ang laki nun. That's a big drop. So give credit where credit is due. Ralph Recto, Decco, yes, these guys, they're heroes. BBM resign? Mismo from Makati Business Club. That's right, di ba? As an advisor. Hindi bilang kapalit. Pakinggan nyo to. Si Congressman Erice. They're heroes. BBM resign? Papalit si BP Sara? At higit na magkakawatak-watak ang mga Pilipino? Na-highlight si Sara, no? Imagine, noong September 21, gusto ng INC, doon sa mga magkukudeta, si Sara ang iloklok, ayaw ng mga militar. Nagsolo sila ng rally. Diba? Tapos ngayon dito naman sa Congress. Tapos sabi pa sa media naman, sabi naman ni Montulfo, ayaw niya kay Sara kasi loka-loka. Oh my God. Maghihigantihan at wala rin namang mababago sa sistema. Bakit? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, babalibbig lang yan. Right. Yung mga political dynasties, babalibbig lang yan. Tama. I appeal to the sense of patriotism of everyone. Let us save this country first. No matter how flawed the 1987 Constitution is, we must rely on it to save our democratic life. To save our sinking ship, our leaders must learn to think beyond themselves. PBBM, BP Sara, mga senador, mga kapwa o kinatawan, higit nyo bang mahal ang inyong kapangyarihan kaysa sa ating bayan? Tanggapin natin, we are in deep crisis and we are the bigger part of the problem. Hindi sapat ang pagpapakulong ng ilan, hindi sapat ang pagpapalit ng pamunuan.
What we need is a change of the system within the framework of the 1987 Constitution. Nagkasala ang Pangulo, pangalawang Pangulo. There is this impeachment process. No shortcuts. Habang ginagawa ito, sabay nating ayusin ang mga ugat ng korupsyon. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos. Kaya nagkakaroon ng pang-aabuso, nagkakaroon ng kapabayaan eh. Kasi kampi-kampihan lang ang mga dynasties eh. Ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. I think at the very least, we owe, at least man lang, maski pasalamat man lang, because isa lang siya sa presidente. Ang dami pong naging presidente at ang daming problema, pero wala pong tumayo at lumabas at sinabi niya na kailangan natin imbestigahan ito. Siya lang. Hindi ko maintindihan. Dapat nga, suporta ang bibigay natin sa kanya. Pasalamat ang bibigay natin sa kanya at the expense of probably putting his administration at risk. It speaks about the person, the character, the sincerity that he has to reform the government. We should at least owe him some thanks, no? These people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. Di ba? Mismo sa kanya na nanggaling. Ako talaga, mas gusto ko si RSA na maging advisor ng ating Pangulo, hindi po para maging kapalit. Okay? Patapusin natin, hayaan natin. Ito nga actually ito nga reset na to. Takot na takot yung mga tropang Duterte diyan. From your call for the president to step down. The Filipino people, Carmina, para Taong bayan daw makikinabang kapag bumaba si PBBM. Basag dito si Atty. Vic, ha? Dukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down? Ganda na ng ngiti ni Atty. Vic diyan, maya-maya. May nasensya na, teka, masama yung response. When you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution? Ang gusto kasi, yung ginigiit kasi nila, actually, hindi lang naman si Atty. Vic pati itong UPI, yung UP, nagka-UP na sa kanilang gustong mangyari. Dati, hinihingi nila na bitiw si PBBM, di ba? Gusto nga nila pabagsakin na yung ating gobyerno sa etong si PBBM. So, para mailuklok si Sara. Aba, sa mga interviews, nagdi-deny na. Kesyo ang gusto na lang daw nila ng UPI ay mag-usap lang daw yung Vice President at Presidente para ayusin ang problema ng bayan. Wow, what a very elementary thought. Pwede bang ganun lang yun? Mag-usap lang silang dalawa. Si Sara may kakayanan? Maayos ang Davao City. Minana niya sa tatay niya. But she has not done nothing. She has done nothing yet. Doon sa Davao para sa kaayusan. Minana niya lang yung sa tatay niya. Ay nako. Ito naman si Atty. Vic. Ayaw niya na sabi nga niya, abandon natin yung rule of succession sa Constitution pag nag-resign ng Pangulo. Diba? Kasi yun naman talaga nakalagay sa Constitution, papalit ang Vice President. Pero sabi ni Karina, iluluklok natin.
mas malala pa, problema ang Bitbit. Kaya ho takot yung mga Duterte camp dito sa sinasabing reset kasi nga mababaliwala ang lahat ng paghihirap nila, ang million or probably billions ng ginastos nila sa pagsira sa ating Pangulo. At coming 2028, wala rin namang kasiguruhan na mananalo pa si Sara sa 2028. And while PBBM still eligible to run for another presidency, for another 6 years. Kung nga 3 taon na yan, makikita na nare-realize, nga, maganda yung mga ginawa na ng Pangulo. Ngayong nawala na rin yung Duterte, maganda yung ginawa ng PBBM. Kung walang Duterte, wala pa na talagang problema. Di ba? So coming 2028, uubra na na tumakbo uli si PBBM o taong bayan ng ihimok. Di ba? Kay Sara, matataboy sila. Kaya ang gusto nilang mangyari para hindi masayang, makapamayagpag ulit sila sa kapangyarihan at yung naudlot niya na pamamayagpag, di ba? Maituloy. Grabe sayang si Atty. Vic. Sa lahat ng mga naging kaibigan ng Pangulo na nawala sa pwesto, di ba? Siya yung naging sobrang bitter. And skip the rule on succession. Nice. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking Wala sa ICC yun. about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Mas malaki ang boto sa Pangulo. Hindi basihan yun ng galing porque mas malaki ang boto. Si Robin Padilla na lang nag-number 1 pa. Kamusta naman ang performance? Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. By the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how Wala can akong you... magagawa ron. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang But batas. how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? O nga naman, may anti-corruption advocacy ka. Pero sa nakikita mo sa ginawa ni Sara doon sa confidential funds niya, holy. Di ba titignan mo lang naman doon sinunod ba yung guidelines? Ba't hindi niya ma-discuss yung guidelines? Oo. As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung clear daw. Paanong na-clear? ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Oops, wala. Never nagkaroon ng intelligence fund ang Vice President. Confidential fund lang at yun ang problema sa DepEd at saka sa OVP. Mukhang hilo to si Atty. Vic dito At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Anong walang nakabinbin? Nasa denial stage ito So yung sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin. Yan ang sinasabi ko Never na clear pagdating doon sa issue ng... Kaya nga may notice of disallowance Magkano yung 72 million pinababayaran sa kanya? O ipinababalik. Yung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Yun. Kaya ang tanong talaga doon, may kakayanan ba si Sara?
Because in the first place, ayaw rin naman nga niyang mag-vice president, ayaw niya mag-presidente. Di ba? So, napilitan na lang nung nakaraan, 2022. Ay, nako, Atty. Vic Rodriguez. Hindi niya hindi niya mag-guarantee. Yun ang hinihingi ni Carmina sa kanya. May gagaranti mo ba na magiging effective na leader siya? Na makakapagsilbi siya ng maayos? Oh, di ba? Hindi niya nasagot 'yun eh. Ang ginigiit niya lang is dura lex sed lex. Yan ay nakasulat sa ating Constitution under the rule of succession. Uupo ang Vice Presidente in case of temporary or permanent disability ng Presidente. Diba? Kung ganun lang din, sabi nga nung iba, sabi nga ni Montulfo, titiisin ko na ng 3 taon mahigit. Oh, etong si PBBM. Ay, nako, oh my gosh. Sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nagan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President. Ang tindi rin ni Amy magsinungaling. Alam niyo ho ba, nauna pa itong sabihin ni Duterte. Sinabi niya yan, di ba, January 28, nung pinagmumura-mura si PBBM. Meron tayong presidente na bangagagag. Gaganon-ganon siya eh. Kung di ako nagkakamali, mga bandang 30 ito, o 31 ng January, nung sinabi ni Duterte. Alam niyo naman yan, pagka bumanat ng tapos kinabukasan, iba na naman yung sasabihin niya. Ay, nako. Amy, hindi kayo calibrated. Ay. Yung mga nag-ano sa Pangulo na addictus daw. Ang mga Dutertes. Hindi ko po alam. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Tama naman. May sagot sila dyan sa banat natin na ba't hindi ninyo pinush na magpa-hair follicle? Wala namang issue ng cocaine noon eh. Bakit? Yun bang marijuana? Diba? Yun bang Fenta? Hindi ba yan bumabaon sa buhok? Kasi paniniwala ng mga taga-Batis, mahabang panahon na nanatili sa sistema ng tao. Pag yan ay napunta sa buhok mo, hindi na mawawala. Magpakalbo lang yan eh. O kaya matubuan na yung buhok, yung anit, di ba? Wala na. Ay nako. So mainam pa rin sana titignan doon kung ano yung dumadaan na likido sa katawan ng tao. Umiikot sa buong pagkatao niya ng kanyang piyesa. Di yung ihi at yun ang ginagamit lagi sa mga test. Ba't ayaw nila yon? Kasi baka magnegatibo. Ay nako, mga buang talaga.